Inaalay namin sa iyo ang pagtitipon na ito. Naway bigyan mo kami ng gabay at awa at dulutan ng tagumpay ang lahat ng aming mga nais matupad na gawain. Patnubayan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng isip at salita ng bawat isa sa amin ay maging nararapat sa iyo. At mapasapuso namin ang ikabubuti ng lahat at ikalaganap ng iyong salita. Punuin mo kami ng banal na Espiritu nang mapanatiling malinaw ang pagtutulungan ng lahat ng aming pagsisikap at nang sa iyong pangalan ay maging matagumpay ang aming pagtitipon. Naway may ipatupad namin ng tama ang lahat ng aming tungkulin at hangarin sa ngalan mo. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, tewas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong bagaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan ang may di magdidinig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ayan, good morning po sa ating lahat, sa ating mga business partners. So, may mga bisita tayo. Tama ba? So, good morning, Ma'am Emily, Ma'am Annalisa. Shout out lang po natin yung mga ating mga business partners. Si Ma'am Norifel Flores from Batangas. Ma'am Emily from Pasay, Annalisa, Ma'am Anna from Kamsur. Tignan natin ha, naka-open cam ho tayong lahat ha. Ang ating head franchisees, Sir Romel Rica Blanca, si Ma'am Lorna Manalo, welcome po. Good morning. Ma'am Marisa, at ang may guest po tayo si Ma'am Lynn. So, ating mga business partners, Sir Mordido. Sorry Sir Hill from Pasig. Si Ma'am Myla from Cavite. Yan, tingnan natin. Nandiyan tayo lahat. Si Ma'am Flormin. Ay. Si Ma'am Rosemary Carion. Hello po, good morning. Good morning, Ma'am Rosalinda. Ano to? Ma'am Jing from Supremo. And welcome sa ating mga guests, si Ma'am Rowena Marimla. Ma'am Rowena, a new franchisee. Ano to? Attendance check. Ang guest natin si Ma'am. Good afternoon. Welcome kay Ma'am Catherine Curlet. Okay, good afternoon. Okay. Sino pa ba ang guest? Kay Ma'am Larissa Fortes. Good afternoon po. Ma'am Lynn Marie. Good afternoon po.
Welcome sa Okay. Welcome sa ating presentation. So ayan po, good morning sa ating mga business partners. Good afternoon sa ating mga guests. At ngayong hapon po at welcome sa ating mga guests for our business presentation for today. At ako po ang magpapakilala kung sino yung speaker natin, ang business presenter natin. So bago ko ipakilala, magpapakilala po muna ako. My name is Lina Nuesca. I'm from Caloocan City. Pero tubong La Union po, Ilocana. Kaya medyo may matigas, may malambot sa sa dialect. Okay? So bago ko po na konting lang po background sa akin kung paano ako pasok sa Unified Products and Services. Bago ko pa nakita ang Unified, may rin po kami, may konting business, pero dahil nga po sa nag-pandemic at hindi naman po masyadong necessity, hindi basic needs yung namin, yung negosyo, unti-unti po na nagsara kami kasi hindi na kumbaga nag-pandemic na nga po. So pinalit namin, nagbukas po kami ng konting yung maliit na grocery. At nung bukas po ito, naghahanap ako ng pandagdag. At nakita ko itong Unified, yung bills payment. Kasi dahil may pwesto, sabi ko gusto ko yung bills payment. So yan lang po talaga yung nag-catch ng attention ko sa Unified. Pero sa kalaunan na pag-attend ko palagi, ay napakaganda pala, marami palang pwedeng pagkakitaan sa Unified. Kaya po, hanggang ngayon, nandito ako. Anyway, I'm a seaman's wife. Pero maganda tumatanggap. Kaya lang, naapektuhan din ang mga seafarers, di ba? So, yan. Kaya nung nandito na, tuloy-tuloy, hanggang ngayon po, na-enjoy ko yung ginagawa dito sa Unified. Okay? So, papakilala ko yung ating speaker for today. Pero bago ko ipakilala, meron lang tayong house rules. Ano po? Kailangan po, naka-open cam po tayong lahat. Okay po ba yon? Kasi para naman maganahan mag-present yung ating presenter, no po, yung speaker natin. And then, kung medyo maingay po ang kapaligiran natin, yung environment natin, pakiki-mute lang po muna yung ating microphone. At kung meron naman kayong katanungan na namumuo sa isipan natin, pakisulat na lang po. And after the presentation, ay yan, makikater po lahat ang katanungan. Okay po? So, ipapakilala ko na ang ating napakagaling na speaker. Ano ko to? Idol ko to nung pumasok na ako dito. No? Siya po ay isang housewife dati. Ibig sabihin, nasa loob lang po siya ng bahay. Sa bahay lang po siya. Hindi siya lumalabas, gano'n. Ngayon po siya na po ay isang certified business woman. Yan ho. At siya po ang tinuturing namin ngayon dito sa ating team Conquerors, na Queen of Insurance. Kasi po, siya yung pinaka magaling magbenta
magbenta ba or ano ano bang tawag dito? Mag-present ng insurance. So marami po siyang kinita diyan. Diyan po siya kumita ng malaki. Kaya ho tinatawag namin siya yung queen of insurance. At hindi lang ho yan. Queen na po talaga siya. Siya ho ay napakagandang housewife ha. Hindi na siya ngayon na matitinag. Dahil sabi ko nga isa na ho siyang certified businesswoman. So without further ado, let's all welcome our speaker for today. She is no other than Ma'am Myla Mendinueta from Cavite. Ma'am May. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Lina Nuespa. Napaka-overwhelm niyo naman pong pagpapakilala sa akin. Ayan, good morning po sa ating mga ka-business partners at good afternoon po sa ating mga guests. Paki-type 1 po muna kung kayo isang OFW. Paki-type 1 po. Ayan, may OFW po ba tayong mga guests? Kung wala naman pong OFW, paki-type 2 kung kayo naman is may trabaho. Meron. Si Ma'am Teresa. Wala pa rin pong may trabaho. Kung meron naman pong housewife, paki-type 3 po. And then kung kayo naman din po estudyante, paki-type 4. Okay. Ayan. At kung tambay naman po, ayan, paki-type 5. Ayan, wala pong pagpipilian, di po ba? Ayan, bakit po ba good morning, no? Kahit tanghali na. Dahil sa pagninegosyo, kailangan lagi tayong bumabati ng good morning para laging may bagong buhay, bagong pag-asa, at the same time po, lagi tayong may good vibes. Then, pakilala po muna ako sa ating mga guests. My name is Myla Mendinueta from General Trias, Cavite. Ayun nga po, sabi po ni Ma'am Lina, nung hindi ko pa po nakikilala ang ating negosyo, ako po isang full-time housewife. Isa pong housewife na naghanap ng extra income para po pang tulong kay husband. At ito nga po, nakilala ko po ang Unified Product and Services through Facebook. Kung kayo po is Facebook lang po nakilala si Unified, ganun din po ako, pa-scroll. Then nakita ko po yung sa aking newsfeed, ang post ng taga-Unified. Katulad din po nyo, nag-how din po ako. Then pagkakahaw ko po, nag-message na yung aking naging sponsor dito na walang iba, si Sir Jimmy Agapito. At nagpapasalamat po ako sa kanya kung bakit nandito po ako ngayon. Ano po? And then pagkaka-message niya, and-explain niya na bawat detalye ng mga services. At na-amaze nga po ako dahil ang konsepto po ng ating business is napakaganda. Kahit nasa bahay lang po is pwede siyang gawing negosyo. At yun nga po, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa dahil nga po naghanap ako ng extra income, nag-franchise na po agad-agad ako. At sa ating mga guests na napakaswerte nyo dahil hindi po kayo dahil nakapasok po kayo sa ganitong presentation at mapipresentahan po kayo ng business. Pero nung ako'y nag-franchise po, hindi po ako nakapasok sa ganitong presentation at hindi ko po nakita yung kabuuan ng presentation. Ang ginawa lang ni Sir Jimmy, through by call at message lang. Pero sa ganung pamamaraan po niya, naintindihan ko po yung negosyo. Ayan, sa ating mga guests, hindi ko na po patatagalin pa. Mag-share screen na lamang po ako para mas maintindihan po natin kung bakit po ang isang katulad ko na housewife is nag-franchise po ng ating Unified Product and Services. Ayan. At kung kayo naman po is naka-cellphone, paki-rotate na lamang po or paki-landscape para mas kitang-kita po natin yung buong presentation. Ayan. Nakita na po ba? Okay. Yes, ma'am. Thank you po. Ayan, sa ating mga guests po, welcome to RiSmart Business Presentation. Wag magulo. Ayan.
Yan dito po isa lagi po tayong merong mga katanungan. Yan po yung lagi nga may question mark sa ating mga kaisipan. Ano po? Ang lagi po nga pumapasok sa ating mga katanungan o sa ating mga kaisipan na why we need to start a business. Bakit nga po ba kailangan natin mag-umpisa ng pagnenegosyo? Dahil nga po 'di ba kung tayo ay may mga kung tayo po isang empleyado, kung tayo po ay mga empleyado, ang tanong ko po ay sumasapat ba sa iyo at or sa inyong pamilya yung sinusweldo mo kada kinsenas or katapusan? Tama po? And then kung tayo naman po is mga OFW, gusto mo bang laging OFW na lamang po tayo at laging malayo sa pamilya natin? Tama po? Tulad ko po, isa pong full-time housewife na naghanap ng negosyo para makatulong po sa aking husband. Kaya ko po to pre-franchise o kaya po kinuha ko po tong negosyo na to. Ang aking pong husband is gusto ko pong magkaroon na po siya ng financial freedom or time freedom para sa aming pamilya. Ano po? And then, ang isa rin po sa lagi nating pumapasok sa ating kaisipan, yung when is the best time to start a business? Kailan po ba dapat natin magsimula ng pagnenegosyo? Kung gusto po natin na magkaroon ng negosyo, ito po yung the best time. Lalo-lalo na po ngayon na dumating po ang ating COVID-19, ito pong pandemic na to. Kung ang negosyo po ay naghahanap tayo ng extra income, ito na po yung panahon, lalong-lalo na po na meron na po pandemic na lalo pa pong lumalala. Tama po? And then, what are the ideal business? Ano nga pong mga ideal business ang dapat po nating kuhain? Ayan po. Ito po yung mga katulad po ng mga mala SM, Jollibee, McDo. Ito po yung mga ideal na negosyo. Tama po. Pero hindi po lahat yan. Hindi po natin yan kayang i-franchise. Tama po. Dahil napakamahal po niyan. Pero ang patok na patok po ngayon, 'di ba? Yung katulad po ng mga online business at yung maliliit na kapital. Yan katulad po ng mga home-based business, mga Lazada or Shopee, 'di ba? Ito yung mga walang pwesto. Kahit may CP lang po tayo or may mga internet, kayang-kaya po natin siyang i-business. At ito na nga po yung aming pine-present, yung ating Rice Mart with unified product and services. Okay po? Ayan, ito nga po yung ating Rice Mart, is a 2-in-1 franchise business package. Pero kung magpa-franchise po tayo nito, may bigasan na plus payment services pa. Nandyan po ang remittance, bills payment, e-loading, insurance, ticketing, at travel and tours at yung ating hotel bookings. At kapag tayo po maghahanap ng manenegosyo, kailangan po isang basic needs ng tao. Tama po? Hindi lamang po damit, tirahan, pagkain, ang ating mga basic needs. Isa na rin po yung mandatory nating binabayaran monthly. Diba po yung ating mga bills. And then, kailangan din po siyang easy to set up. Diba sa panahon po ngayon, more on gadget na po tayo. Kahit meron po tayong laptop, desktop, or Android phone, pwedeng-pwede na po natin simulan itong ating negosyo. At ang higit po sa lahat, dapat online shop na po tayo. Diba? Karamihan po ngayon is online na po. Ultimo po mga estudyante po ngayon na nag-online na. Pero ngayon ang negosyo po ngayon is dapat ang hinahanap po natin ay yung naka-online na po. Tama? And then, ito po is pwede po sa lahat. Wala pong pinipili ang ating negosyo, mapa-estudyante ka man. Katulad po na aming franchisee dyan na si Ma'am Kate Allison Forsanes. Isa pong 13 years old. Biro niyo po, 13 years old lamang po pero naka-mindset na sa kanya pagnenegosyo, no? Isa na rin po siya sa nagmamanage ng kanilang business ng kanyang mami.
Tama po. And then, kung kayo rin po isang housewife, yan, naghahanap din po ng extra income. Habang inaantay si husband or nagmo-module yung inyong mga anak, pwede rin po natin isabay itong ating negosyo. And then sa mga executives, yung mga naghahanap din po ng extra income, katulad po ng ating DPWH na si Ma'am Emily Corsanes, di ba? At si Ma'am Daisy Bagobe na isang AutoCAD operator. Napakaganda na po ng kanilang mga trabaho, pero nandito po sila, nagnegosyo po sa ating RiceSmart with Unified Product and Services. And then, ayan, kahit sa mga overseas Filipino worker po, yan, yung ating mga bayaning OFW, ito pong ating negosyo, pwedeng-pwede po sa kanila. Dahil gamit na gamit po ng mga OFW ang ating mga services, lalong-lalo na po ang ating remittance. And then, saan nga po ba makikita ang ating main office? Matatagpuan po ito sa 1520 GR Building, Quezon Ave, Quezon City. Nasa puso po yan ng Lungsod Quezon at nasa commercial area. Kung familiar ka po kay ABS-CBN, malapit po yung ating main office. And then, ayan po, dahil nasa Lungsod Quezon ang ating main office, meron po yung permit to operate. Dahil ang ating negosyo is legal, moral at ethical, meron po yan siya mga legalities. And then, meron din po tayong BIR. Dahil po ang company is nagbabayad po yan siya ng tax. Andyan po yung TIN number ng ating BIR. Kung gusto niyo pong ipa-verify, pwede po, screenshot nyo lamang po yung ating mga legalities. Ano po? And then, meron din tayong SEC, Securities and Exchange Commission. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito is more on kaperahan dahil may services po tayo na remittance. Andyan din po ang kanyang reg number. And then, hindi rin po pauhuli ang ating BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil meron nga po tayong services na remittance. Nga po, ito po yung ating RiceSmart. Yung ating RiceSmart po, isa po siyang sister company ng ating Unified Product and Services. At kailan po ba naitatag ang Unified Product and Services? Naitatag po ito noong November 11, 2011. Nag-1 decade na po ang Unified Product and Services at matatag na po ito kahit may pandemic pa. At ang ating RiceSmart po, dahil po dumating po yung ating pandemic, naisipan po ng may-ari ng ating CEO na magtatag po siya ng isang RiceSmart. Then, nag-start po ito noong March 2021. Diba? Lahat po sa panahon po na nag-i-struggle po tayo mga Pilipino, lalong-lalo na po sa ating rice. And then, sino nga po ba ang nagtatag o yung may-ari ng Unified Product and Services with RiceSmart? Nandyan po si Sir Emmanuel Manny Pascual, CPA by profession at dating nagtrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas ng 13 years. Pero mo po, napaka-pure Pilipino po nito, napaka-humble at napaka-down to earth. At kung kayo po makakapunta lamang po sa ating main office sa Quezon City, hindi mo po siya mapagkakamalang may-ari ng Unified dahil napaka-simpleng tao lamang po siya at wala pong kaarte-arte sa katawan. At ilan lamang po sa pagmamay-ari ng ating Sir Manny Pascual, andyan po yung Unified Generic Pharmacy, Anlatech Solutions, Global Pinoy Remittance and Services, Finland's Realty, Global Pinoy Travel and Tours, o yung tinatawag pong GPRS, GoCab, Goodiebags, Global Pinoy Pawn Shop. Yan pong lahat na pagmamay-ari ni Sir Manny, pinagsama-sama niya pong lahat at nabuo po ang ating Unified Product and Services with RiceSmart. At yun nga po, kung tayo po magpa-franchise ng ating RiceSmart, isa ka na pong rice dealer, pwede po siyang retail and wholesale. And then, hindi lamang po RiceSmart, no, meron tayong electronic services like GoCab, remittance, bills payment, ticketing, loading, at insurance. And then po, ayan, paano nga po ba tayo kumita sa ating
Rice Mart. Ito po yung monthly income projection po niya, no? At ito po yung klase ng bigas na pwede po nating i-market. Tama? At pwede po tayong kumita dito ng 3% up to 10% earnings per sacks. Kada benta po natin ng Royal Ship na 50 kilos, ang price po niyan is 2,068. At kung tayo po is nakabenta ng 5 sako sa isang araw, ang total po niyan is 10,340 at i-times mo na po yung 10% na markup. Meron ka pong 1,034 pesos sa isang araw pa lamang po. E paano po kung 30 days kang nakakabenta ng ating rice? Tama? Meron ka pong kikitain na 31,020 pesos per month. Bigasan pa lang po yan, ma'am and sir. Kumita ka na agad ng 31,020 pesos per month. And then, ayan po yung ating mga klase ng bigas. Andyan po yung ating Kalinga, Dinorado, Type Rice Gem, Nueva Fiesta, Special Lugaw, Royal Ship, Vietnam Rice, Princess at Mirage. Ayan. Yung ating pong, yan po yung dealer price. Yan po yung ating pwede po yan po yung ating pwede po nating i-alok o i-market ang iba't ibang klaseng bigas. And then, ayan, kung hindi lamang po Rice Mart ang pwede po nating i-franchise, no? Dahil isa ka na rin po sa magiging GoCab operator. Ibig sabihin po, pwede tayong kumita dito ng 10% commission from your own participating driver's booking. Ibig sabihin po, tayo po yung mag-hire ng ating magiging riders. Tama? And then, ayan, dito po sa ating operator daily income projection, once na naka-hire po tayo ng 100 riders, yung 100 riders mo na yan, pwede tayong kumita ng 10% commission per transaction. Eh yung 100 mo na riders is kada deliver po niyan is nagcha-charge sila ng 150. Tama po? Eh kung yung 100 riders mo, i-times mo yan siya sa 10% operator commission. Meron ka na po agad-agad 15 pesos operator income per transaction. I-times pa po natin yan sa 100 riders mo. Meron ka na pong 1,500 per day. One trip pa lamang po yan. Eh what if po, i-times pa natin sa 30 days. Meron ka ng 45,000 per month. Biro mo po, dito pa lamang po sa ating GoCab income projection, kikita ka na ng 45,000 sa isang buwan pa lamang. Eh paano po kung masisipag po yung ating nakuhang mga riders at buwan-buwan po silang nakakakuha ng transaction. Tama po? And then, meron ka pa pong 90,000 per month. Maganda po ba or magandang-maganda? Diba po? And then, ayan, dahil nga po mayroon pa tayong electronic services, andyan ang ating remittance. Sa ating remittance, same concept lamang po sa ibang mga remittance like Cebuana to Cebuana, Western Union to Western Union. Dito po is meron tayong UPS to UPS. Pag magpapadala tayo from 1 peso up to 50,000, naka-fixed rate lamang po tayo ng 25 pesos. Ganyan po kababa ang ating remittance compare po sa ibang mga remittance. Tama po? Dahil kung ano po yung taas natin ng padala, ganun din po sila taas ng charges. Tama po ba? Pero dito po sa atin, naka-fixed rate lamang po yan ng 25 pesos. At kung wala naman po tayong ka-unified sa ating lugar, meron po tayong mga partners dyan. Nandyan ang Smart Padala by Paymaya, Cebuana at Western Union. Pwede po tayo mag-send sa ating mga partners kung wala po tayong ka-unified. Yan po yung ating mga local na mga partners na remittance. Sa international, nandyan po ang iRemit, New York Bay, at yung ating
MoneyGram at yung Western Union International. At kung hindi lamang po tayo remittance, no? Isa na rin po tayo sa mga may credit to bank. Kung kayo naman po is nagde-deposit sa inyong kung ano po inyong mga bangko, dito po sa ating system is pwede na po. Biro niya po, pre-hassle na, hindi ka napipila ng pagkahaba-haba, less time na po, di ba? Dito pa lamang po sa system natin is pwede na po tayo mag-deposit dahil partner po natin ang all major bank. Tama po. At except lamang ang mga rural bank. At kung maghahanap naman po si client ng mga resibo, may sample po tayo dyan. Nandyan po ang Cebuana, Smart Money, Western Payout, at ito po yung Western Send. Ito po yung mismong nagge-generate na yung ating system kapag once na nakapag-transact po tayo ng ating remittance. Ito naman po yung screenshot natin, isi-send sa kanyang messenger, o kung may email na binigay si client, isi-send po natin sa kanyang email. Or kung gusto naman po ni client na mismong may hawak-hawak siya na resibo, pwede rin po natin tong ipa-print. Tama po? At yan, ang pangalawa po nating services, ang ating bills payment. Ang good news po niyan, partner na po natin si Bayad Center o yung tinatawag po ngayon na Bayad Partner. Kung ano po yung binabayaran natin sa Bayad Partner, same concept lang din po dito sa ating bills payment. Like Meralco, Maynilad, Manila Water, at sa ating mga telecom, kung ano po yung ating mga internet, pwede na rin po dito sa ating system. Nandiyan na rin po ang ating credit cards, meron din po dyan insurance, and then Pag-ibig at yung PhilHealth. At dito po sa ating system, pwede na po natin yan sila bayaran. At example lamang po sa ating bills payment, no? Kung may magbabayad sa inyo ng Meralco bills, tama? Siyempre, kapag nagkaroon na tayo din ng ganitong bills payment, ang unang-unang magiging client natin dito is ating mga kapitbahay. Tama po? Dahil sila po ang unang-unang makakakita once na may nakita po nila ang inyong tarpaulin sa labas na may bills payment ka na, dyan na po yan sa inyo magbabayad. Example po, may nagbayad ng Meralco bills, pwede po tayo magbigay ng service fee or convenience fee ng 20 pesos per bill. Sa isang bill pa lamang po yan, 20 pesos. Eh paano po sa isang araw nakapag-transact ka ng 10? Tama po? I-times po na yung inyong convenience fee na 20 pesos, meron ka ng 200 pesos per day. Sa isang araw pa lang po yan, ma'am and sir, 200 na. What if pa kung i-times natin sa 30 days? Tama po? Meron ka ng 6,000 per month potential income. Sa isang buwan pa lang po yan, ma'am and sir. Diba? At hindi lamang isang buwan nagbabayad tayo ng mga bills. Tama po? Buwan-buwan po yan. Eh what if po kung buwan-buwan nyo pong nakukuha ang 6,000 pesos? Diba? Maganda po ba or magandang-maganda? Siyempre, napakaganda po ng ating negosyo. And then, ito po yung mga sample na resibo. Nandiyan ang Pag-ibig Housing Loan, Meralco Bills, Converge, at yung ating PhilHealth. Ito po yung ating ibibigay sa ating mga client. Ang susunod po yung ating airline ticketing. Ang good news po niyan, base fare po tayo, DOT and IATA accredited. Napakaganda po niyan dahil accredited po tayo sa Department of Tourism at sa IATA po yung International Air Transport Association. And then meron din tayong local and international and hotel bookings. At hindi rin po meron din po tayo dyan travel packages. And then, hindi lamang po tayo pang himpapawid, mga ma'am and sir, dahil meron tayong shipping lines. Kung matatakutin po yung ating client at ayaw po sumakay sa ating airlines, pwede nyo po silang i-book sa ating mga shipping lines dahil nandyan po ang ating Tugo, Fastcat at yung TransAsia. Biro nyo po, hindi lamang tayo pang himpapawid, meron pa tayong pang dagat. At ang good news din po niyan, mga ma'am and sir, hindi lamang po isang airline ng ating mga partners.
More than 406 airlines po ang ating mga kapartners dyan. Saan ka pa po makakakita ng ganyang negosyo? Example po sa ating airline ticketing income projection, once na may nakapag-book po tayo ng domestic, sa ating domestic po, pwede tayong mag-markup dyan ng 150 up to 500 pesos. Ma'am and sir, per way, per pax pa lang po yan. Eh paano pong nag-markup ka ng 500 pesos at nakakuha ka ng 5 katao na na-book mo? Times mo po yan sa 500, kumita ka na po ng 2,500 per way, per pax po yan. Eh paano yung 5 katao na na-book mo is nag-round trip po yan sila. I-times mo siya sa 2-way, may kita ka na po agad na 5,000 pesos per day na income. Biro mo ma'am, sir, isang araw pa lang po na pagbubuk ng inyong client, kikita ka na ng 5,000 pesos. Sa domestic pa lamang po. Eh paano pa sa international? Di ba po? Pwede po tayo mag-markup dyan ng 750 up to 1,000. Again po, per way, per pax pa lang din po yan. Eh paano po kung nag-markup tayo ng 1,000 pesos at nakapag-book pa ulit tayo ng 5 katao? I-times mo po yan sa 1,000 mo na minarkup, kikita ka na po agad-agad ng 5,000 pesos. Per way, per pax din po yan. Eh paano kung nag-round trip pa ulit yung ating na-book na mga client? I-times nyo pa sa 2-way, may kikitain ka na po agad-agad sa international lang 10,000 pesos per day na income. What more pa po kung araw-araw kayong nakakapag-book ng ating airline ticketing. Di ba po? And then, ayan yung sample po ng ating e-tickets. Ito po yung e-tickets na pinabook ng ating client. Sabi ko nga po, screenshot natin ito, isisend sa kanyang messenger. Kung may email po na binigay si client, pwede natin siyang isend sa kanyang email. Dahil ito na po ipapakita ni client once na pumunta na siya ng airport at sasakay na po siya sa napili niyang airlines. And then ang susunod po natin, universal e-loading. Dito po is one SIM only. Hindi na po natin kailangan pang bumili pa ng tatlong SIM para umpisahan po yung ating paglo-loading. Actually po, kung ano na po yung gamit-gamit yung SIM, pwede na po yan umpisahan po dito sa ating e-loading. At meron din po tayong local and international. Di ba napakaganda po? Hindi lamang po ticketing ang ating may international. Dito rin po sa ating e-loading. Biro mo, pwede na tayong magpa-load. Pwede na po tayong mag-load sa ating mga kakilalang OFW o kung may kamag-anak tayo na nasa ibang bansa, pwede na po natin siyang loadan. Sa local po, nandiyan ang ating mga partners, nandiyan ang Smart, Sun at Globe. At sa international, nandiyan ang Singtel, Starhub, Etisalat at yung M1. Saan ka pa po makakarinig niya ng e-loading is my international? Tama? And then meron tayong loads in a variety of prepaid cards. Ito po yung dati pong ini-scratch na card bago tayo magpa-load or bago tayo magkaroon ng load. Dito po meron din tayo loads in a variety of prepaid cards. And then, once na franchise na po tayo ng RiceSmart, hindi lamang po tayo retailer. Isa po tayong mega dealer. At kung mega dealer po tayo, pwede tayong mag-activate ng ating mga retailers. Tama po. And then, ayan, kung mayroon po tayong client na nagpa-load ng regular 30 pesos, mababawas lamang po yan sa ating load wallet or sa ating system is 28 pesos. Dahil nga po mega dealer na tayo, meron na agad-agad tayong net income na 2 pesos. Biro mo po, hindi pa tayo nag-add-on dyan, pero kumita na agad tayo ng 2 pesos. At dahil nga po mega dealer tayo, pwede tayo mag-activate ng ating mga retailers. Ang good news din po dito sa ating e-loading, libre lang po ang pag-activate dito sa ating system. Pero nandito na po tayo nagne-negosyo at kailangan po natin kumita.
yung ating mga retailers, sisingilin po natin yan sila ng activation fee. Example po, kung 1,500 ang inyong inactivation fee kay retailer, yung 1,000 po na yan, gagawin po nating preload wallet dahil yan po yung panimulang pagnenegosyo ni retailer. At i-minus na po natin yan, meron ka na pong net income na 500 pesos. Biro mo po, ma'am and sir, na libre lang sa ating system ang pag-activate pero kumita ka na agad-agad ng 500 pesos. Eh what if po kung hindi lang isang retailer ang inyong na-activate? Meron kang 30 retailers sa isang buwan. I-times mo po sa net income mo na 500, meron ka na pong kikitain na 15,000 pesos. Pag-a-activate pa lamang po yan, ma'am and sir. Dahil po yung ating mga retailer, once na naubos po yung binigay nating preload wallet na 1,000, babalik at babalik po yan sa atin at sa atin lang po yan magpapaload. Tama po? From eCash account to load wallet, may another income na naman po tayo dahil pwede po tayong kumita na 2% earnings. Kada pa-load ng ating mga retailers ng 1,000 load wallet, i-times po natin yung 2% earnings na yan, may kikitain po tayong 20 pesos income per retailer. E paano po yung 30 retailers mo nagkasabay-sabay sa isang araw? Meron ka pong kikitain na 600 income per day. Sa isang araw pa lamang po yan. I-times pa po natin sa 30 days. May kikitain ka na po agad 18,000 pesos per month. Sa 30 retailers pa lamang po yan, mga ma'am and sir. Dahil po dito po sa ating e-loading, unlimited po ang ating pag-activate ng mga retailers. Kahit ilan po yung gusto na magkaroon kayo ng retailer, pwede po. Diba? Dito pa lamang po sa ating e-loading, marami na po tayong way kung paano kumita. And then, ayan, ang susunod po natin isa yung ating insurance. And then, dito po sa ating insurance, meron tayong dalawang personal accident na insurance company na mga kapartners. Nandiyan ang Malayan Insurance at yung ating FPG Insurance. Diba? Kung tayo po kung nalalaman lamang po natin kung ang mga sasakyan lamang po ang pwedeng bigyan ng insurance o gawa ng insurance, meron din po tayong mga tao. Andyan po yung ating personal accident na andyan po si Malayan Insurance. Ang coverage po niyan yung accidental death, dismemberment na 100,000 pesos. Accidental burial benefit po na 10,000. Worth of 110,000 po dito sa ating Malayan Insurance. Pero ang period cover po niyan, 1 year na po. Magagamit na po natin siya ng 1 taon. At ito pong ating insurance is renewable. Pwede po natin i-renew kada taon. And then, ito pong ating FPG, same lamang po kay Malayan, na may accident death, dismemberment, or disablement na 100,000. Accidental burial benefit po na 10,000 pesos. At ang kagandahan po kay FPG, na wala kay Malayan, ito po yung meron siyang motorcycling. Kapag sa motor po tayo nawala, or kung sa motor po tayo na disgrasya, may matatanggap po tayong 50,000 pesos plus accidental burial benefit po na 10,000 pesos. Worth of 60,000 pesos po yan. And then, meron din tayong fire cash assistant. Once na masunugan po tayo, may matatanggap po tayong 10,000 pesos. Ang tanong ko po sa inyo, ma'am and sir, 1 year mo na siyang magagamit or insured ka na sa 1 taon, magkano lang po ba dito sa ating system makukuha yan? Nagkakahalaga lamang po ng 80 pesos. Biro mo, insurance po ito pero nakuha lang natin sa mababang halaga. Bakit po ba napakababa niyan? Dahil direct po tayo sa dalawang company
at wholesale po natin niyang nakukuha. Tama po ang pagkakarinig po natin mga ma'am and sir. At ito pong insurance natin is pwede nating ibenta from 300 up to 500 pesos. Ganyan po kaganda ang ating insurance. Actually po mga ma'am and sir, ito pong insurance na to is na napakaganda po niyan dahil meron po kaming franchisee na nasa Palawan, si Sir Rolly Socrates. Nag-franchise po siya at ito po yung kanyang minarket insurance. Biro niyo po, wala pang dalawang buwan, nabawi niya na po yung kanyang pinuhunan ng dahil lamang po dito sa ating insurance. At ang good news din po, nagtayo na naman po siya ng panibagong branch niya sa Palawan. Di ba napakaganda po nito? At ito pong ating insurance, once na hindi po natin kayang ibenta or mahiyain po tayo at hindi tayo maboka, ayan, pwede po natin siyang mag-hire ng insurance agent. Dahil dito po sa ating insurance is napakalaki po ng kitaan po dito. At pwede po natin itong i-alok sa mga group of riders at sa ating mga kakilalang TODA at kahit kanino po, pwede po natin siyang i-alok. Okay po? And then, ayan, ito po yung sample ng ating Malayan Insurance. Ito po yung ibibigay po natin kay client. And then, hindi lang, ito po yung mga naka-claim na po, no? Ito po yung sa ating FPG Insurance. Dahil nasunugan po yung buong pamilya, nakuha po nila yung fire cash assistant. At sa ating Malayan Insurance naman po, ito po yung wife ni husband. Dahil po yung husband po niya is nalunod. Yan po yung hindi po dapat natin kailangan na mangyari po sa atin. Tama? At ang good news po niyan, hindi lamang po tayo pang personal accident na pang tao. Meron din po tayong CTPL insurance. Ito po yung mandatory hinihingi ng LTO bago po tayo makapag-renew ng ating mga sasakyan. So pwede rin po natin itong i-alok sa may mga sasakyan po. Fill upan lang po natin yung form. Ayan, kung ano po yung nakalagay po dyan, yun po yung ating ilalagay. Pag okay na po, na-fill upan na po natin lahat yung mga nakalagay sa form na yan, i-click po natin yung continue at magpo-proceed na po yan. Magkakaroon na po tayo ng CTPL insurance at pwede na po tayo magpunta sa LTO. Kung napapansin niyo po dyan sa screen, yung ating napakagandang host na si Ma'am Lina Nuesca, ang aming 16 na Sweet 16. Sila dati po hindi pa po siya franchisee ng ating Unified Product and Services. Kada po rin yun ng kanyang sasakyan sa LTO, nagbabayad po siya ng 1,400 pesos sa CTPL insurance. Pero nung nag-franchise na po siya dito at franchisee na po siya ng ating company, dito po nag-try siya ng ating CTPL insurance. Ang good news po niyan, halos kalahati po ng binayaran ni Ma'am Lina kumpara doon po sa LTO. Tama po? Maganda po ba or magandang-maganda? Siyempre napakaganda po ng ating negosyo. And then, ayan, magkano po bang lahat ng aking mga nabanggit? Ito na po, nagkakahalaga po ang ating Rice Mart ng 18,998. Starter pack pa lang po yan. Pero mo, rice dealer ka na, pwede mo pa siyang retail and wholesale. And then, hindi lamang po Rice Mart dahil nandyan po yung ating electronic services, yung ating GoCab, remittance, bills payment, ticketing, loading, at yung insurance. Yan po isa, kung tayo po isa magpa-franchise ng ating Rice Mart na 18,998, ito po yung ating makukuha po, no? Meron po tayong yung inclusions dyan na 3 sacks of top rice, kalinga, and Batyam rice, scoopers, and tarpaulin. Ayan po yung ating ma-avail once na ito po yung ating franchise. And then, yung ating system, yung
yun na nga po yung ating system, yung eco bag, tarpaulin, and flyers. Pero mo po, hindi lamang po yan ang makukuha po natin sa ating Rice Mart. Dahil meron din po tayong matatanggap na freebies. Ito po yung wellness products worth of 10,000 pesos. Diba? Napakaganda po, no? The whole package na po ng 18,000 pesos, 18,998, yan po yung ating makukuha. And then, ito po yung sample ng ating system. Lahat na po dyan is nandyan na po yung ating mga services. And then, kung ayaw naman po natin ng Rice Mart at kung gusto lamang po natin ng mga services, meron din po tayo dyan. At yun nga po, ang good news din po sa ating Rice Mart, coming soon po, magkakaroon na tayo ng frozen goods. Tama po? Dahil para na tayong mala SM. Nandito na po lahat. Kung ano po yung meron sa SM, meron na rin po tayo dito. Tama po? Dahil kung meron po ang SM ng bills payment, remittance, ticketing, loading, insurance, di ba meron na rin po tayo dito sa ating system or sa ating business. Tama? At coming soon po, magkakaroon na rin po tayo ng frozen goods. And then, ayan, kung gusto mo po natin ng services lamang po, meron din po tayo dyan. Nagkakahalaga po siya ng 14,998. Ang inclusions po niyan, yung ating system din po, at may makukuha din po tayo dyan na tarpaulin, at flyers, and eco bag. Yan po yung ating 14,998. At kung gusto mo naman po ng 16,998, same lamang po yan sa 14,998 na may system na po. Then, may eco bag, tarpaulin, and flyers. Ang kagandahan po sa ating 16,998, meron po siyang makukuhang freebies. Ito po yung health and wellness products. Andyan po yung acai berry, absorbency, garcinia, barley, at marami pa pong iba. Nagkakahalaga po ng 15,000 pesos ang ating makukuhang freebies. Yan po yung ating tatlong global package. And then, ayan, ito po yung ating checklist of requirements. Kung decided na po tayo mag-franchise, pwede po tayo mag-fill up application form. Available po ito sa cashier at yung inyo pong sponsor. Kung hindi po tayo makakapunta sa ating main office or kung ang ating main office po is nasa Quezon City, meron po tayong online application form. Ito po yung manggagaling po sa ating sponsor. And then, 2 valid government ID. Photocopy po yan siya. And then, pag na-fill up na po natin yung form at naipasa na po natin sa franchising department at na-aprobahan na po tayo, congratulations in advance po mga ma'am and sir. Ready to franchise payment na po tayo. Pwede tayong through bank deposit, online banking, over the counter po yan. And then kung may GCash po kayo or Paymaya, pwedeng-pwede na rin po dahil meron po tayong pandemic, di ba po? Pwede na po tayong mag-online franchise registration. Pwede po tayo dyan mag-process. And then po, at kung gusto niyo naman po mag-upgrade, dahil nga po yung aking mga nabanggit kanina is a home-based package at naka-umbrella po tayo sa ating company, mismo po yung ating mga legalities is sa company po manggagaling dahil nga po naka-umbrella tayo. Pero once na gusto na po natin mag-upgrade at kung gusto na po natin ng may sarili tayong pwesto, meron po tayong eCash Pay Center with Rice Mart. Nagkakahalaga naman po ito ng 135,000 pesos. At kung ito naman po yung inyo pong i-avail, ito po tayo na po mismo ang kukuha ng mga permit niyan dahil may pwesto na po tayo dyan. And then, hihingi pa po tayo ng another discussion kung sino po yung ating sponsor dahil
Iba po yung discussion po nito dahil may pwesto na po tayo. At yan po. Ito po yung ito po yung nag-open po no ng ating Rice Mart sa Regalado